Hold muna yung mga sakit ninyo. Kapag aksyon lang uubo-ubo kayo at nangihina katawan nyo, isipin nyo na lang na wala po PhilHealth ngayon. Ikaw na kinakaltasan monthly, hindi mo mapapakinabangan ang PhilHealth mo. Ang main purpose nitong ayuda o paayuda ni Martin Romualdez at ng administrasyong ito, traditional politics. Bumalik na naman po tayo sa administrasyon na yung mga mahihirap, ginagawa pong kasangkapan para po sila ay maiboto. Ihunyango ka. Dahil kung hindi mo talaga nagugustuhan yung nangyayari, dapat magboses na kayo dyan. Mga Lods, please lang, ngayong eleksyon 2025, kahit ayaw nyo po sa listahan ni Tatay Duterte, please, i-straight vote na lang po natin. Ang labanan ngayon sa pagpapasa ng mga batas, paramihan ng kakampi. Isama nyo na rin po si Doc Mata at saka si Doc Willie Ong kung sakali man pong gusto nyo pang dagdagan. Huwag na po tayong bumoto na mga kampon po ng mga Marcos. Paramdam po natin sa kanila kung gaano po tayo kagalit. Oh, masaya pa rin po ba kayo sa nangyayari ngayon sa Marcos administration? Dahil nga po yung pera natin mga idol, binibigay lang po basta-basta o pinamumudbud po sa ating mga kawawang mga kababayang mahihirap daw po kuno. Hindi po natin alam, hindi po natin nasusubaybayan kung saan nga po ba talaga o kanino po ito napupunta, pero patuloy pa rin po nila itong ginagawa, ang AKAP. Anak ng tinapay naman, gising-gising na po tayo. Wala na pong laman ang kaban ng bayan, pero bakit marami pa rin pong bumibilib dito sa administrasyong ito? Tuwang-tuwa kayo dahil kahit patamad-tamad kayo, may natatanggap kayo, ganun ba yun? Hindi nyo na iniisip ang kapakanan ng iilan na naghihirap para mabayaran po ang PhilHealth. Obligado po yung iba dyan na magbayad ng PhilHealth, lalo na po yung mga empleyado. Dahil nga po, inaasahan po nila yan para kung sakali po magkaproblema sila sa kanilang kalusugan, meron po silang malalapitan. Pero anong ginawa? Siniro budget po ang PhilHealth mga Lodi. Ang dami na ngang naglalabasan mga video about po dito sa ginawa po ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa pamumuno po ni Romualdez about po dito sa PhilHealth. Ito po, pakinggan nyo po mabuti mga idol at panoorin. I-hold nyo muna ang mga sakit nyo. Hindi tayo pwedeng magkasakit sa panahong ito. Bakit? Naka-zero budget ang PhilHealth. Yan hold muna yung mga sakit ninyo. Kapag aksyon lang uubo-ubo kayo at nangihina katawan nyo, isipin nyo na lang na wala po PhilHealth ngayon. Ikaw na kinakaltasan monthly, hindi mo mapapakinabangan ang PhilHealth mo. Ngayon kapag nangailangan ka ng medical assistance, ang mangyayari, pupunta ka sa barangay ninyo at manghihingi kayo ng indigency, tapos lalapit kayo sa mga opisyal na tatakbo para sa 2025. Hindi mo na nagamit ng matino ang PhilHealth mo, nagkaroon ka pa ng utang na loob sa mga buwayang to. Ano ba sinusulong ng AKAP? Mas matindi pa ba yan sa pangangailangan pangkalusugan? Mas matindi pa ba yung AKAP sa pangangailangan pangkalusugan ng taong bayan? Yan po yung gustong sabihin nung gumawa po nitong video na to. Tama nga naman mga Lodi. Dahil nga, yung ginagawa po ng administrasyong ito, kapag humingi ka sa gobyerno, parang tatanawin nyo pang utang na loob na kahit pera naman yung ginagamit sa pagbibigay po ng tulong pangkalusugan. Binulgar ni Mayor Baste Duterte ang main purpose nitong ayuda o paayuda ni Martin Romualdez at ng administrasyong ito. Pakinggan nyo mabuti, tatagalugin ko kung hindi nyo maintindihan. Sa imong ginaingon, ginadescribe ko mo ng traditional politics yun, di ba? Na dili ni mo i-institutionalize ang kuan ba need sa mga tao nga parehas ng healthcare. Traditional politics. Bumalik na naman po tayo sa administrasyon na yung mga mahihirap, ginagawa pong kasangkapan para po sila ay maiboto. Gusto nila nga ang tao mo'y moduol sa politiko. Yan. Bro, kung nagdiresto ba, namatay lingap. Diba? So, namatay lingap ang council. Parehagyan po na sila ang wala lang ito upper house. Wala matay Senate. So, propose may budget, kung aprobahan sa sa council, mo na siya. So, natay budget sa lingap. Ayan mga Lodi, para po sa hindi nakakaalam, dito po sa amin sa Davao City, may tinatawag po kaming lingap. Yung lingap po, kunyari po, kapos po kayo sa hospital bills, pwede po kayong lumapit sa lingap. May pondo po ang lingap na tinanggal po ng administrasyon yata ngayon. Dahil po, gusto nila sa mga opisyal ng gobyerno lalapit kagaya po nung ginagawa ni Migs at saka ni Carlo Nograles.
Yan po mga idol. Yung paayuda-ayuda na yan po ang ginagawa ng administrasyong ito. Mga tao muduol dito sa lingap. Muduol sa lingap, di na muduol konsehal, di na muduol congressman, di na muduol og mayor. Kaya ang kwartas tao, di man gyud na among apod. So mo na nagbutang tag institusyon o makinarya nga para maabot ang serbisyo sa tao, particularly ano yung ito ginasigutan karon, healthcare, dito na mismo. Hindi mo na kailangan lumapit sa mga konsehal, mayor, vice mayor, kung sino pa budyang mga politiko. Doon lang po sa lingap. Kumbaga, hindi ka na magkakaroon ng utang na loob sa mga politikong lalapitan mo dahil nga meron na po yung lingap. Pero ang ginawa mga Lodi, tinanggalan po ng budget, lalo na po sa DSWD, ito pong ahensyang ito, kung hindi ako nagkakamali, kaya po, ang mga tao lumalapit po kay Mix Nograles, kay Carlo Nograles, at kung sino man po merong pondo, dahil nga po pinondohan sila, may pang-ayuda po sila. Yan po ang nangyayari dito sa amin ngayon sa Davao City para po sa mga walang kaalam-alam at puro lang po galit ang nararamdaman sa mga Duterte. Hindi nyo po alam kung gaano po nagmamahal ang mga Duterte sa mga kawawang kababayang Pilipino na hindi na kailangan sila pang pasalamatan. Hindi kagaya ng ginagawa ng administrasyong ito, kailangan nyo magkaroon ng utang na loob sa kanila sa sarili nyong tax, sa sarili nyong pera, kaban ng taong bayan. Pinamumukha nilang galing sa kanila para nga mapakinabangan kayo sa darating na eleksyon. Gising na mga kababayan, huwag tayong bulag-bulag, huwag tayong tanga-tanga. Nabuhat na nga, ibutang yun na itong sakto nga pamaagi o kaya aron transparent ang paggasto sa kwarta. Dili nang ihatag ni mo ang kwarta sa usa ka individual politiko. Kaya ba ba tayo kagiunsa na niya? Speaking of transparent, sa panahon po ni Tatay Duterte, yung mga budgets, pinag-uusapan po yan through social media. Meron nga pong pa-press con si Tatay Duterte kung ano na pong update sa budget nung panahon po niya. Pero ngayon mga idol, dahil nga po marami po mga sip-sip sa administrasyong Marcos Romualdez, yung mga politiko po ang binibigyan ng mga budget para po sa pagbibigay ng ayuda. Dahil nga mga Lodi, napakahirap po niyan i-trace. Wala pong transparency yan. Kunyari, ito, bibigyan ko si Kapitan Ganto. Tapos, ipamimigay niya daw sa kanya mga nasasakupan. May lilista po silang mga pangalan. Papipirmahin po nila yan. Diyan na po nagkakaroon ng anomalya. Hindi na po tayo mga bata para spoon-feed pa po kung ano po talaga ang totoong nangyayari sa ating bansa. Kailangan lang po natin maging malawak ang ating pangunawa dahil nga po yan po ang nagiging daan para po kayo'y malinlang. Yung ayuda na yan mga idol. Dati na itong ginagawa, nakalimutan nyo na ba? Ang mahihirap ang kanilang pinaprioritize. Bibigyan po nila ng ganito ganyan. Kapag nanalo na, wala na. Nga. At eto nga po yung ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos at saka ni Romualdez. Yung ayuda po ni Migs at Carlo Nograles. Ayan o, kitang-kita naman. Alam nyo po ba mga Lodi, dahil taga rito po ako sa Barangay Matina, every Sunday meron. At nakakapagtaka pa, meron din po sila nung Monday. May nasalubong po ako, may bit-bit-bit-bit na mga sako ng bigas, dilata, etc. Hindi ko lang po alam kung may pera. Nung hinatid ko po yung aking anak, marami po silang paayuda. Ano na? Kamusta na? Pera nyo ba yan? Bakit nyo pinamumudmod sa taong bayan? Dahil sasabihin nyo, kawawa naman yung taong bayan. Ang tanong, naliliquidate ba ninyong mabuti ang mga pinagagagastan ninyo dyan pagdating sa ayuda? Yan po ang mahirap dyan Dahil nga meron na rin po umaalma, bakit hindi nyo nalubos-lubusin? Umalma na kayo lahat dahil pinalusot lang po yata itong budget na to. Anak ng tinapay, ganun lang pala kadali magpalusot? I would have abstained or I would have voted not in favor if I knew that ang laki pala ng cut ng mga educational needs ng ating mga kababayan. Pero yung BICAM ba naging open? Kasi yung binabanggit sa nung una ni... Hindi, yung BICAM natin opening lang, tapos meeting ulit para i-approve. Hindi ka open BICAM? That's why ako, it will be my first and my last
sponsorship of a subcommittee on finance. Parang ayoko na kasi gano'n lang naman. Huwag ka na rin tumakbo bilang senador. Mig Zubiri, parang ang tating ko sa'yo, hunyango ka. Dahil kung hindi mo talaga nagugustuhan yung nangyayari, dapat magboses na kayo dyan. Magkaisa kayo. Huwag kayong pauuto. Huwag kayong natatakot. Pero anong ginagawa ninyo? Sinakyan nyo pa rin. Dahil nga, meron pa rin pakinabang para sa inyo. O ngayon, mga Lodi, dito malalaman kung sino po talaga ang tunay na may malasakit sa ating mga kababayang Pilipino. Senator Bongo, isa po sa magandang prutas na nabuo po ni Tatay Duterte nung panahon po ng kanyang panunungkulan. Dahil nga po, hanggang ngayon, napapakinabangan nyo pa rin po yung Malasakit Center na itinaguyod po ni Senator Bongo. Yan po talaga ang dapat ninyong iboto ngayong eleksyon na 2025 senatorial. At mga Lodi, dahil nga po siniro budget, mas lalo pong mahihirapan si Senator Bongo about dito sa ginawa po nila sa PhilHealth. Ng tinapay, mga Lods, please lang, ngayong eleksyon 2025, kahit ayaw nyo po sa listahan ni Tatay Duterte ng PDP laban, please, i-straight vote na lang po natin. Ang labanan ngayon sa pagpapasa ng mga batas, paramihan ng kakampi. Papanalunin nyo po ito, please lang. Isama nyo na rin po si Doc Mata at saka si Doc Willie Ong kung sakali man pong gusto nyo pang dagdagan. Huwag na po tayong bumoto na mga kampon po ng mga Marcos. Paramdam po natin sa kanila kung gaano po tayo kagalit sa ginagawa po nilang panlilinlang sa ating mga kababayang Pilipino, sa ginagawa po nilang pangwawaldas ng pera ng taong bayan. Ubos na po ang kaba ng bayan natin. Kailangan na po natin iparamdam sa kanila kung gaano po tayo naghihimagsik sa pamamagitan po ng pagboto sa PDP laban. Straight vote po natin. Please, magkaisa po tayo sa 2025 senatorial election. Hanggang dito lang po muna, mga Lodi. Stay safe and God bless you all. Protect VP Sara Duterte. Duterte pa rin.